Hello guys, another vlog for today. And today, I'm going to have my haircut. Kung makikita nyo, medyo mahaba na po yung buhok ko. And ayan, ang taas na po ng hairline natin. Pero gusto ko pong magpagupit because this would be my last haircut here in Singapore. And para pag dumating naman tayo sa US, mukhang presentable tayo. Here in Singapore, it's very expensive to have a haircut. And the pinakamura na na-experience ko dito is $10. And yung pinakamahal, siguro $30. So, kayo na lang ang mag-compute. I-times nyo sa 42. So, now, mag-haircut ako for the $10. Kasi ang galing nung hair cutter. Babae siya. And yun, marirecommend ko. Kaso dadayo pa tayo sa Sembawang. And it's already 4:44 in the afternoon. Kaya sana umabot pa ako dun sa favorite ko na hairdresser. Compared sa Philippines, sobrang mura. Papagupit lang ako 50 pesos, okay na. Pero dito, talagang pinakamura is 430 pesos. And $10. Doon tayo magpapagupit. Pero wala tayong choice kundi magpagupit. Kundi magmumukha naman tayong dugyot, di ba? Last haircut ko was 2 months ago. Kung ako makikita nyo, medyo hindi na maganda dito sa gilid. Kaya, yan. Samahan nyo ako guys kung interested kayo. And tingnan natin kung makapag-vlog tayo dun sa hairdresser or sa salon na pupuntahan ko. So yun guys, on the way na tayo dun sa salon na pupuntahan natin. And ayun, comment down below lang guys kung kailan ba kayo nagpapagupit. Kasi for me, here in Singapore, every 2 months. Kasi meron akong biniling clipper para dito sa gilid para na rin makatipid kasi ayan, tip yan sa mga gustong magtipid here in Singapore. Bumili kayo ng clipper sa Shopee or Lazada. Kahit yung murang clipper lang para medyo itrim nyo lang yung dito sa gilid. Then if ever hindi nyo na kayang remedyohan, that's the time na doon kayo magpagupit. But now I just want to have my haircut na like 1 month before ako umalis dito sa Singapore para naman yung itsura natin pag flight natin papuntang US ay presentable and ayos. Now, I'm doing 10,000 steps per day para hindi rin tayo mag-gain ng weight. And also, syempre pagdating ko ng Amerika, ime-medical ako niyan. Syempre, kaya gusto ko wala na maging problem sa medical, hindi mataas ang cholesterol, okay naman yung weight natin, within the BMI, hindi tayo maging overweight. So, I'm maintaining my weight and also watching out my calories per day para naman hindi tayo magmukhang matanda at mukha pa rin tayong bata everyday. Yan. Siyempre, as a nurse, kailangan nating i-promote ang health and wellness natin and i-practice what we preach. So me, I'm now eating lots of vegetables every day. Hindi na iwas na tayo sa mga makokolesterol na pagkain. But I also eat that kind of foods pa rin. Kasi siyempre, kailangan din natin ng i-treat yung sarili natin, but not every day. Yan guys. Not every day. Hindi laging fiesta, hindi laging masarap ang dapat kainin natin. Isipin din natin na kailangan natin ng high fiber foods like vegetables to cleanse our body. Kasi kapag hindi tayo maingat sa kinakain natin,
ang kalaban natin dyan is sakit. So, what will happen in the future is that you'll go to the hospital, you'll get shocked about your lab test, and yun nga, cliche na to, prevention is better than cure, but it's a golden rule in life. So learn from our patients as nurses. Nakikita na natin sila na nagkakasakit because of their lifestyle. So, ano pang hinihintay natin? Magbago na tayo sa ating mga kinakain. And promote healthy lifestyle. Yun lang. Yan. So, yung pupuntahan ko is one station away from Admiralty. It's in Sembawang. And I hope bukas pa yung salon na pupuntahan ko. So this is the Admiralty. The nearest station, MRT station in my apartment. So yun guys. Ayun, mamimiss ko kasi dito sa Singapore, kaya kahit pagpapagupit binablog ko. Pero yun, if ever curious kayo kung magkano ba, kung okay ba yung gupit dito sa salon na pupuntahan ko, puntahan nyo rin kasi mabait yung hairdresser dito. Actually, she's very kind. Tapos, tinanong pa niya ako dati kung, are you Filipino? And of course, I said yes. Tapos, parang ano siya, friendly sa mga Filipinos. Kaya kahit malayo, diba, mag-MRT pa ako para magpagupit. So, binabalik-balikan ko siya kasi okay yung kanyang customer service. Kaya doon sa mga merong mga ano dyan, may mga business, we should foster good customer service para balik-balikan kayo ng mga customers nyo. Admiralty Station. So we're waiting for the train. Ayan. So yun guys, Sembawang is one station away from Admiralty. So yan na, sakay na tayo ng MRT. Yeah. Yan. Sembawang Station. Now, just walk 10 minutes walk from Sembawang MRT. So, from Sembawang MRT, just turn left, and then when you reach the pathway there, near the highway, just turn right. And you know, sometimes guys, unconsciously, nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. So, kailangan talaga maging mindful tayo. Minsan, kasi words is powerful. Sabi nga ni Rizal, words is powerful than it's like a sword, you know? Ayan. Sabi nga ni Rizal, words are powerful like a sword. O, tama ba yung naalala kong quotes ni Rizal? Diba? It cuts in the heart. So, kung kayo, matabilan dila nyo, wala kayong preno sa mga sinasabi nyo sa kapwa, so, ano lang, mag-double think lang tayo bago tayo magbitaw ng masasakit na salita. Pero yun nga, minsan hindi talaga natin maiiwasan na magsalita ng masama, lalo na kapag na-carried away tayo sa emotion natin. Pero
kailangan lang din nating i-try na magpreno ng mga sinasabi natin para naman hindi tayo makasakit ng iba. Ayun. So yun, ang dami ko nang sinasabi, pero anong connect nito sa haircut? It's a flight of ideas, guys. It's a ano ngayon? Mental. I mean, psych. Sorry. Yan. So, malapit na tayo, guys. Yan. Pag may mga ginagawang road pala dito, ganyan. Parang sa Pinas din. May mga barriers. And kung makikita nyo yung ano dito, yung soil in Singapore, ano siya? Medyo orange or yellowish. Yan. Compared sa Pinas, yung soil natin is most likely dark brown, right? Lapit na tayo. So yun guys, dito sa JLN Pampang, Sembawang Gardens. So dito ako guys nagpapagupit sa SK Hair Salon. SK Hair Salon, their cut is only $10. Yan. Yan, try natin pumasok. Pero meron pang ginugupitan si ate. Yan. Yan si ate. Hello, te. Si ate. Yan, $10 yung ano niya. Guys, napatingin si ate kasi nagbi-video ako. Pero mamaya, try natin kung ano siya, okay mag-video habang ginugupitan. Tapos here they have the haircut. Yung mga services nila, meron silang haircut, wash plus cut, root touch, color, highlights, scalp treatment, and other treatments sa hair. So they are open from 9:30 in the morning to 9 p.m. So, ito yung kanilang telephone number. So, sorry. Can I take video? Video? No? So yun guys, tapos na tayo mag-haircut. And it's only $10 kahit malayo. Worth it naman. And kita nyo guys, ang ganda ng gupit ko. And pag humaba yan, mas okay siya. Tapos, ayaw kasi magpa-video ni Belle. Si Belle kasi yung, ang pangalan pala nung nagupit sa akin is Belle. And yun, ayaw niya magpa-picture. So, ang ginawa ko na lang, binidyohan ko na lang yung store niya and sabi ko, I will promote it on YouTube. Anong masasabi nyo sa gupit ko? For only $10, napakaganda and meticulous ng paggupit sa akin ni Belle. She's a Malaysian, but she's already a PR or permanent resident here in Singapore. She's very kind at binalik-balikan ko yung paggupit niya. And kung ikaw ay naghahanap ng magandang salon or good hairdresser, doon, punta ka lang kay Belle. And dito lang siya sa may Sembawang Avenue. Makikita. So, i-search nyo lang yung SK Hair Salon. And highly recommended siya guys. For me, simula nung na-try kong magpagupit doon, binabalik-balikan ko siya kasi bukod sa mabait, magaling pa. So ano pang hinihintay nyo? Pag may time kayo, doon, pagupit kayo doon kay Belle.
Yun lang guys. I think sobrang haba na nito. Nagpagupit lang ako. Ang dami ko nang sinabi. But I hope nag-enjoy kayo and see you on the next one. Bye!